Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po munang batiin yung mga nakasama natin tuwing umaga, sila Joel Scovio, Benji Garcia, Jennifer Malantao, Miss Mila Asis, Elizabeth Petilla, Michelle, Imelda ng Antipolo, Carmen Linchanco, Marivic Yasay, Virgie, Haida Cuba, and Sister Jean, Rafael Camantigue, and Josie Bernabe. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, I hope excited po kayo. Meron po tayong panibagong series as usual. At ngayon po, ang series natin ay patungkol po sa Navigating the Unknown. Kasi alam ko po na marami sa atin, nangangamba, natatakot, ano bang mangyayari bukas. Marami sa atin, yung sitwasyon natin talagang hindi natin alam eh. Lord, ano bang mangyayari next week? Ano bang mangyayari next month? Maraming uncertainties. Life is full of uncertainties. Ang daming, mga nangyayari sa buhay natin na walang kasiguraduhan. So, ang tanong natin, paano ba natin ina-navigate? Paano natin haharapin? Paano tayo magta-travel? Paano natin lalakbayin yung bukas? So, navigating the unknown. Now, ito po ay 7 araw, no? At yung topic po natin ngayon ay See Through the Eyes of Faith. Na kailangan pong makita natin, hindi yung mga nakikita lamang ng physical, literal na mata, kundi makakita tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So, see through the eyes of faith. Na yung tatalakayin po natin, magmumula po sa 2 Kings, chapter 6, verse 15 and 17. Ito po ay istorya ni Elisha. Now, bago ko po banggitin or basahin itong mga talatang ito, bigay ko lang po sa inyo yung background. Now, ito po si Elisha ay propeta ng Diyos. So, gawin muna natin, mag-travel muna tayo, no? From here, sa Pilipinas, majority ng mga viewers natin nasa Pilipinas, Quezon City. Hello po sa inyo. So, ayan, pinakamarami nating viewers nasa Quezon City. And then, sumunod na yung Hong Kong, Saudi Arabia, and then sa Davao. So, hello po sa inyo. So, travel po muna tayo. Pumunta tayo sa Israel muna. Dito sa Tel Dothan. Kung nakita nyo po yung mapa na yan, itong bandang taas, yan po yung Syria. Sa baba po yung Israel. Magkalaban po yan. Simulat sa pulpa, no? Yung Syria at Israel. Now, ang problema po sa 2 Kings chapter 6, yung Syria o yung Aram or Arameans, kada inaatake nila yung Israel, hindi nila kumbaga lagi silang nabubuking sa kanilang mga plano. Kasi nga merong propeta sa Israel na ang pangalan ay Elisha. Now, itong Elisha na ito, meron siyang laging revelation from God na pinapakita sa kanya ng Diyos kung anong atake ang gagawin ng Aram o yung Syria laban sa Israel. Ngayon, etong Arameans, naunawaan nila na, kaya pala lagi tayong nabubuking sa ating mga plano, meron pala silang matinding intelligence, no? Merong intel na nagsasabi ng plano natin at yun ay propeta si Elisha. So, ang ginawa ng mga Arameans, una nilang gustong patayin ito si Elisha. Kaya pinalibutan po nila si Elisha. Ngayon, saan po ito nangyari? Ito po ay nangyari dito sa Dothan. Sa Bible po, Dothan yung pangalan. Currently, sa panahon natin ngayon, pwede kang pumunta sa Israel. Ang pangalan niya ay Tel Dothan. So, yan po yung lugar na yon. Diyan pinaligiran si Elisha ng mga Arameans para patayin po siya. Now, punta po tayo dito sa 2 Kings chapter 6. Sabi dito, so pinaligiran siya, buong magdamag yan, gabi. Nung kinabukasan, sabi dito, when the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. "Oh no, my lord, what shall we do?" the servant asked. "Don't be afraid," the prophet answered. "Those who are with us are more than those who are with them." And Elisha prayed, "Open his eyes, Lord, so that he may see." Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. Sa Tagalog po, nung gabi po yon ay pinalibutan na yung Dothan ng mga armies, ng mga sundalo, kasunduluhan ng mga Arameans.
Kaya pagkagising, naunang nagising yung servant, yung kasambahay ni Eliseo, at sabi rito, kinabukasan, gumising ng maaga ang katulong ni Eliseo, nakita niya ang mga sundalo na kasakay sa mga kabayo at karwahe na kapaligid sa lungsod. Sinabi kay Eliseo, ano po ang gagawin natin, amo? Sumagot si Eliseo, huwag kang matakot, mas marami tayong kasama kaysa sa kanila. Nanalangin si Eliseo, Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makakita siya. Binuksan ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karwaheng apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Now, ito po yung una nating teaching ngayong umaga. Ito po yung reality of life, no? Life is full of uncertainties. Yung buhay po natin, puno ito ng mga pagsubok sa buhay, walang kasiguraduhan, hindi natin alam mangyayari. Hindi ko alam yung sitwasyon po natin ngayon, no? Marami sa atin siguro, maraming problema, nakahang, kumbaga hang in a balance, no? Hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo bukas. So, life is full of uncertainties. Pag sinabi nating uncertainties, yung walang kasiguraduhan, hindi mo alam, darkness, unknown, hindi mo alam kung anong mangyayari. At minsan yung sitwasyon natin mabigat at maraming, many things are at stake na natatakot tayo. Life is full of uncertainties. Now, marahil po yung sitwasyon natin ay kagaya po ng sitwasyon ni Elisha at saka nung servant na ito, napapaligiran po ng mga kalaban. Napapaligiran ng, maraming pagsubok. Pero dito po sa istorya na to, makikita po natin dalawang bagay. May dalawang klase ng pagtingin. Yung isa, pagtingin sa perspektibo ng Diyos. At yung isa naman, pagtingin sa literal na nakikita ng mata. Yung isa sa eyes of faith, yung mata ng pananampalataya. Yan po yung ating tatalakayin sa buong isang linggo, no? Now, pangalawa po, there is no uncertainty in God. Para sa atin, no, life is full of uncertainties. Para sa atin, yung buhay punong-puno ng walang kasiguraduhan. Pero sa Diyos, laging sigurado. Para sa Panginoon, walang uncertainty. Lahat sa Kanya certain, lahat sa Kanya sigurado, lahat nangyayari according to His plan. Kaya po, napaka-importante ng pananampalataya na hindi tayo nakabase sa nakikita ng mata, hindi tayo nakabase sa limitasyon natin, nakabase tayo sa kung gaano kalaki yung Diyos, gaano ka makapangyarihan ng Diyos, nakabase tayo sa wisdom ng Diyos, nakabase tayo sa plano ng Diyos, sapagkat alam ng Diyos yung Kanyang ginagawa. Alam ng Diyos yung plano niya. Laging merong certainty, kasiguraduhan sa Diyos. Now, pangatlo po, we see with the eyes of faith. Ito po yung importansya ng ang nakikita natin, yung pagkilos ng Diyos, nakikita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Ito pong kasambahay ni Elisha, ang nakakita yung mga kasundaluhan, mga kaaway, panganib, uncertainty, unknown. Ang nakikita yung threat. Ang nakikita yung puro pagsubok, puro yung kinakaharap nilang problema. Pero si Elisha po ang nakikita yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi po rito sa istorya na ito, yung kasambahay niya, punong-puno ng pangamba, "Oh no, my Lord, what shall we do? Anong gagawin natin?" Siguro nagpapanik na yung kasambahay kasi pag pinatay si Elisha, damay siya for sure. Pero si Elisha, relax lang dito. Ang sabi ni Elisha, "Don't be afraid." The prophet answered, "Those who are with us are more than those who are with them." Hindi mo ba alam na mas marami tayo kaysa sa kanila? Hindi, no? Si Elisha ang nakikita niya yung kamay ng Diyos. Sabi niya, makikita mo napapaligiran tayo ng mga Arameans. But actually, we are the majority because God is on our side. Yung Diyos ay panig sa atin. So those who are with us are more than those who are with them. Kaya ang sabi ni Elisha sa Panginoon, "Lord, buksan nyo nga yung isipan ng kasambahay ko na to. Itong katulong ko na to." Ang nakikita yung problema, yung pagsubok, yung kapighatian na pwede nilang maranasan. Pero sabi po rito sa verse 17, "Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha." Hindi pala si Elisha ang napapaligiran. Hindi pala si Elisha napapaligiran ng kaaway.
yung mga kaaway pa lang napapaligiran ni Elisha, no, sa pamamagitan ng mga chariots of fire, mga kabayo at karwahing apoy sa kaburulan ang nakapaligid kay Eliseo. Merong protection ang Diyos na kahit anong mangyari, wala sino man sa mga Arameans ang makakatalo kay Elisha. Yan po ang buhay ng isang Kristiyano sa piling ng Diyos. Wala pong makakatalo, makakagapi. Hanggat ikaw ay protektado ng Diyos, wala pong makakagawa ng masama sa atin. So we just have to look at the situation with the eyes of faith. Now, paano po natin ito i-apply sa buhay natin? Number 1, see through the eyes of faith. Sa sitwasyon po natin ngayon, marahil, no, unknown, hindi mo alam mangyayari bukas, maraming problema, marami tayong alalahanin na posibleng dahilan kung bakit marami tayong agam-agam. Marami tayong, hindi tayo makatulog sa gabi. Pero mga kapatid, hindi po dapat natin tinitingnan yung sitwasyon natin sa literal na mata. Kundi, we have to see through the eyes of faith. We have to see our situation sa ibang perspective. Ito ay sa perspective po ng Diyos. Tandaan natin sa ating pananaw, sa ating mga pagtingin, life is full of uncertainties. Pero sa Diyos, there's no such thing as uncertainty. Sa Diyos, lahat sigurado. Kasi ang Diyos, pag nagplano, alam niya yung bawat detalye nito at alam niya ipatupad lahat ng kanyang naisin. Kung anong plinano ng Diyos, yun ang matutupad. Kung anong ginusto ng Diyos, yun ang mangyayari. Kaya sa Diyos po, walang uncertainty. We just have to look at the situation with the eyes of faith. And number 2 po, fear no one. Fear nothing. Ikaw ba ay merong karamdaman? Yung mahal mo ba sa buhay, may karamdaman? Mahal mo sa buhay, may malaking problemang dinadanas, may problema ka ba sa pinansyal? Fear nothing, fear no one when God is on your side. Kung ang Diyos ay nasa iyong panig at ikaw ay nasa panig ng Diyos, wala po tayong dapat katakutan. At yung takot po, nagmumula po ito sa yung pakiramdam natin na malayo yung Diyos. Kaya mga kapatid, unawain nating mabuti at isaisip natin, alalahanin natin na yung Diyos lagi nating kasama. Sa mga nangailangan po ng comfort ngayon, no, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang Diyos hindi niya pinapabayaan yung kanyang mga anak. Kahit anong mangyari, hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Marami po sa atin nanonood rito na nasa ibang bansa. God is with you at hindi po kayo papabayaan ng Panginoon. Ang Diyos ang lagi nating saklolo. So, fear no one when God is on your side. And number 3 po, navigate the unknown with complete trust. Lakbayin po natin yung bukas na may buong-buong pagtitiwala sa Diyos. Kahit ano pong mangyari sa hinaharap, ang masisigurado po natin, hawak ng Diyos yon. Kontrolado ng Diyos yung hinaharap natin. Marahil ngayon, we're hung in the balance. We don't know what to do. We don't know what will happen. Pero alam natin for sure na hawak ng Diyos yan. Kung saan man tayo makarating sa ating paglalakbay na ito, pwede nating pagtiwalaan ng Diyos na dinadala niya tayo sa pinakamainam na lugar kung saan tayo nararapat. So, let's navigate the unknown with complete trust. Ibigay natin yung buong-buong pagtitiwala natin sa Diyos kasi hindi naman tayo dadalhin ng Diyos sa isang lugar na ikapapahamak natin. Dinadala tayo ng Diyos sa isang lugar kung saan tayo magiging mananagumpay at lahat ng ito ay mauuwi sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. So, para po sa ating discussion, what is the best way to face the unknown? Anong pinakamainam na kaparaanan para harapin natin ang bukas? Samahan niyo po ako sa panalangin, kausapin natin si Lord. Heavenly Father, I come to you acknowledging that life is full of uncertainties. But I find peace knowing that there is no uncertainty in you. Help me see every situation with the eyes of faith. When fear and doubt try to take hold of my heart, remind me that you are always by my side. Give me the courage to navigate the unknown
with complete trust in your plans. Let me fear no one, because I know that you are with me. Strengthen my faith each day. Lord, I trust in you completely. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Sister Jen. At hello po sa inyo sa mga taga KSA na sumusubaybay dito sa ating channel. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel. Magkita-kita po muli tayo bukas, alas 5 ng umaga, dito sa ating daily devotion. God bless you po.